Noong unang bahagi ng 20th century, ang buong Europa ay nasa bingit ng pagkawasak. Pagkatapos ng World War I, milyon-milyong tao ang nawalan ng trabaho, nagutom at nawalan ng tiwala sa gobyerno. Ang mga bansang dating makapangyarihan, gaya ng Italia, ay nahulog sa kaguluhan. Napuno sila ng gutom, galit at kawalan na ng pag-asa. Sa ganitong panahon ng takot at kaguluhan, madali para sa isang taong magsalita at mangako ng pagbabago para makuha ang puso ng masa. At doon na nga pumasok si Benito Mussolini, isang former teacher, journalist na naging diktador. Ginamit niya ang galit ng mga mamamayan para maitaguyod niya ang isang bagong ideolohiya. At ito ang fascism. Isa itong paniniwalang nagsasabing ang bansa at leader ay dapat mas mataas pa sa karapatan ng tao. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, daan-daang libong Italyan ang pinatahimik, pinahirapan at pinatay ng kanyang mga black shirts, isang grupong kilala sa kalupitan sa mga kalabang politikal. Pinakulong niya din ang mga journalist at pinatay ang mga aktivista at sinanay din ang mga bata na sambahin si Mussolini na parang Diyos ng kanilang bansa. Napakatindi ng ginawa niya dahil ang pangako niya ay gagawing great ang Italy pero nauwi ito sa pagkawasak. Nang sumama siya kay Adolf Hitler sa World War II, milyon-milyong Italyano ang nagutom, ang mga lungsod ay nawasak at ang bansang minsan niyang pinangakuan ay tuluyang bumagsak. Kaya nung bumalik ang mga Italian warrior partisans, sila ang mga dating inapi ng kanyang rehimen, ay galit na galit at si Mussolini ay hindi nila tinuring na pinuno, kundi isang traidor. Nang siya'y mahuli noong 1945, hindi siya dinala sa korte. Sa halip, siya at ang kanyang kasintahan ay binaril at pagkatapos ay binitay patiwarik sa gitna ng Milan. Isang parusang ginawa hindi lang para patayin siya, kundi para ipahiya at ipakita sa buong bansa na tapos na ang panahon ng takot at kasinungalingan. Ang bangkay niya na binitin sa harap ng nagagalit na mga tao ay nagsilbing warning sa mga diktador sa buong mundo na ang kapangyarihan na itinayo sa takot, kasinungalingan at dugo ay laging nagtatapos sa karahasang sariling likha. Pero saan nga ba nagsimula ang lahat? Ano ang naging buhay niya? Paano siya pinaniwalaan ng mga tao at paano siya nakasama kay Hitler? At ang pinakamahalagang tanong, bakit siya binitin at pinatay ng patiwarik sa harap ng publiko? Sa video na ito, detalyadong tatalakayin natin ang buong buhay ni Benito Mussolini, ang taong nangako ng kaayusan na nauwi sa napakatinding trahedya. Pero bago tayo magpatuloy, ay huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Noong July 29, 1883, ipinanganak si Benito Mussolini sa isang maliit na bayan sa Northern Italy na tinatawag na Predapio. Ang kanyang ama, si Alessandro Mussolini, ay isang metal worker na malakas ang paniniwala sa socialism. Ideolohiyang nagtataguyod ng pantay-pantay na karapatan para sa mga workers. Ang kanyang ina naman si Rosa Maltoni ay isang guro, relihiyosa at disiplinado. Kaya mula pagkabata, nahalo sa isip ni Benito ang dalawang magkaibang mundo. Ang mahigpit na disiplina ng ina at ang radikal na ideolohiya ng ama. Pinangalanan siya ng kanyang ama na Benito mula sa pangalan ng Benito Juarez, isang pinunong Mexican na lumaban sa mga dayuhang mananakop, simbolo ng paglaban at kalayaan. Bata pa lang, kilala na si Mussolini bilang naughty at mainitin ang ulo. Madalas siyang makipagsuntukan pero matalino rin siya lalo na sa pagsusulat at pagsasalita. Nang tumuntong siya sa high school, ipinadala siya sa isang mahigpit na Catholic boarding school. Ngunit kalaunan pinalaya siya matapos saksakin ng isang kaklase. Unang palatandaan ng kanyang marahas na ugali na nadala niya hanggang sa pagtanda. Pagtanda niya, naging journalist at socialist si Mussolini. Nagsulat siya sa mga pahayagang nagtatanggol sa karapatan ng mga manggagawa. Noong 1909, lumipat siya sa Trento na noon ay bahagi pa ng Austro-Hungary at naging editor ng isang socialist newspaper na L'Avenir del Laboratore o The Future of the Worker. Ngunit dahil sa kanyang mga artikulong laban sa pamahalaan, naaresto siya at ipinatapon palabas ng rehiyon. Pagsapit ng 1912, isa na siyang kilalang leader ng Italian Socialist Party. Malakas ang karisma niya bilang tagapagsalita, nananawagan ng mga strike at protesta. Tinutulan niya ang paglahok ng Italy sa World War I. Ngunit nang sumiklab ang digmaan noong 1914, nagbago ang kanyang pananaw. Naniniwala siyang ang digmaan ay maaaring magpalakas sa Italy at magpalawak ng teritoryo nito. Dahil dito itinakwil siya ng kanilang partido.
Mula noon iniwan niya ang socialism at niyakap ang nasyonalismo. Paniniwalang dapat unahin ng Italy ang sarili nitong kapangyarihan. Itinatag niya ang sariling pahayagan na tinawag na Il Popolo d'Italia o The People of Italy, kung saan itinataguyod niya ang militarismo at patriotism. Noong 1915, sumali ang Italy sa digmaan sa panig ng Britain at France. Kasama ni Mussolini ang hukbo sa front lines ngunit nasugatan siya sa isang pagsabog at kinailangang umuwi. Pagkatapos ng digmaan noong 1918, bagsak ang ekonomiya ng Italy. Umalis ang mga sundalo sa gera na may pag-asang gagantimpalaan sila. Pero ang bumungad sa kanila ay kawalan ng trabaho, pagkagutom at kaguluhan. Mahina ang gobyerno at nagsisigawan ang mga grupo ng kaliwat kanan kung sino ang dapat mamuno. Nakita ito ni Mussolini bilang pagkakataon. Noong 1919, itinatag niya ang Fasci di Combattimento, isang kilusang pinagsama ang nationalism, militarism at authoritarianism. Nangako siyang ibabalik ang dakilang Italia at dudurugin niya ang mga komunista at sinisisi niya ito sa lahat ng problema. Tinawag niya ang kanyang mga tagasunod na Black Shirts, mga armadong grupo na umaatake sa mga kalabang politiko at unyon ng manggagawa. Sa unang eleksyon noong 1919, hindi nanalo ang partido ni Mussolini kahit isang seat sa parliament. Pero sa mga sumunod na taon, lumakas ang impluwensya niya. Habang humihina ang pamahalaan, parami ang naniniwalang siya lang ang makakapagbalik ng kaayusan. Noong 1921, formal niyang itinatag ang National Fascist Party. Sumuporta sa kanya ang mga negosyante, militar at mga takot sa komunismo. Pagsapit ng 1922, muling nagkagulo sa Italy. Sunod-sunod na strike, protesta at karahasan sa lansangan. At doon unti-unti umaahon si Mussolini patungo sa kapangyarihan. Habang gulo ang bumabalot sa Italy, sinamantala ito ni Benito Mussolini para sakupin ang kapangyarihan. Noong October 28, 1922, pinangunahan niya at ng kanyang mga tagasunod ang mga tinaguriang Black Shirts, ang isang malaking marcha papuntang Rome. Layunin nilang pilitin ng hari ng Italy na italaga si Mussolini bilang Prime Minister. Ang hari noon si King Victor Emmanuel III ay may kapangyarihang ipahinto ang pag-aaklas. Pwede sana niyang gamitin ng hukbo para pigilan si Mussolini, pero nag-atubili siya. Natakot siyang magkaroon ng civil war, kaya nagpasya siyang magpatalo. Kinabukasan noong October 29, 1922, itinanghal ng hari si Mussolini bilang Prime Minister ng Italy. At mula sa araw na yon, unti-unti nang mawawala ang kalayaan ng mga mamamayan. Hindi nag-aksaya ng oras si Mussolini. Sa loob ng ilang taon, winasak niya ang demokrasya ng Italy. Pagsapit ng 1925, siya na mismo ang may hawak ng buong kapangyarihan at tinawag ang sarili bilang Il Duce. Ibig sabihin, the leader. Sa loob ng halos 2 dekada, pinamunuan niya ang Italy sa pamamagitan ng takot at dahas. Sinupil niya ang mga kalabang politikal, kontrolado ang mga pahayagan at nagtatag ng police state, isang uri ng gobyerno kung saan bantay sarado ng militar at pulis ang bawat mamamayan. Ang kanyang Black Shirts naman ay patuloy na nanakot, nanakit at pumatay sa sinumang sumalungat sa kanya. Nagpagawa siya ng mga malalaking proyekto, mga kalsada, tulay at pag-drain ng mga swamps para ipakitang umuunlad ang bansa. Pero karamihan sa mga ito ay pampaganda lang sa imahe, hindi totoong pag-unlad. Sa likod ng mga grand projects, hirap pa rin ang ekonomiya. Pagsapit ng 1930s, nanaginip si Mussolini ng pagtatatag ng isang bagong imperyo. Noong 1935, sinakop ng Italy ang Ethiopia gamit ang mga chemical weapon at mararahas na taktika. Kinundena ito ng League of Nations, isang international organization ng mga bansa. Ngunit walang kumilos para pigilan siya. Dahil dito, lalo siyang naging mapagmataas at mapangahas. Noong 1936, lumapit siya kay Adolf Hitler ng Germany. Pareho silang naniniwala sa diktadura, pagpapalawak ng teritoryo at pagkontrol sa mga mamamayan. Noong 1939, pinirmahan nila ang Pact of Steel, isang kasunduan ng alyansa militar sa pagitan ng Italy at Nazi Germany. Nang sumiklab ang World War II noong 1939, nag-alinlangan muna si Mussolini. Ngunit pagdating ng June 10, 1940, sumama na siya kay Hitler at nagdeklara ng digmaan laban sa Britain at France. Inakala niyang mabilis matatapos ang gera at makakakuha ng bagong lupain ng Italy. Ngunit hindi handa ang hukbo niya. Sunod-sunod ang pagkatalo, nabigo sa Greece, naghirap sa North Africa at nasira sa Russia. Noong 1943, halos gumuho na ang Italy at tumalikod na laban sa kanya ang sariling bayan.
Pagdating ng July 1943, invasion ng mga Allied forces sa isla ng Sicily at yun na ang simula ng pagbagsak ni Mussolini. Bumagsak ang moral ng mga sundalo, pagkagutom at takot ang mga tao at nawalan na siya ng suporta. Noong July 24, 1943, nagdaos ng lihim na pagpupulong ang Fascist Grand Council. Nagbotohan sila kung dapat pa bang manatili si Mussolini at natalo siya sa boto. Kinabukasan, July 25, ibinatawag siya ni King Victor Emmanuel III sa palasyo. Doon mismo sinabi ng hari na tanggal na siya sa posisyon at pinalitan ni Marshal Pietro Badoglio. Paglabas niya ng palasyo, agad siyang inaresto. Para matiyak na walang makakapagligtas sa kanya, palipat-lipat siyang ikinulong hanggang tuluyang dalhin sa Hotel Campo Imperatore, isang malayong hotel sa kabundukan ng Abruzzo Region. Doon siya ihiniwalay sa mundo, walang komunikasyon sa labas at tila wala ng pag-asa. Ngunit ayaw ni Adolf Hitler na tuluyang mawala ang kanyang kaalyado. Noong September 12, 1943, nagpadala ang Germany ng elite paratroopers sa isang rescue mission na tinawag na Operation Oak. Ginamit nila ang mga glider planes para lumapag sa bundok, nilusob ang hotel at pinalaya si Mussolini ng walang putok. Muling binigyan siya ni Hitler ng posisyon bilang pinuno ng isang puppet state sa Northern Italy na tinawag na Italian Social Republic o mas kilala bilang Republic of Salo. Pero sa totoo lang, wala na siyang tunay na kapangyarihan. Isa na lang siyang larawan ng dating diktador at alam na ng lahat na malapit na ang kanyang wakas. Pagsapit ng April 1945, nasa bingit na ng pagkatalo ang Nazi Germany. Sunod-sunod nang nasasakop ng mga Allied forces at Italian resistance fighters ang mga bayan sa Hilagang Italia. Habang gumuho ang kanyang pamahalaan, tumakas si Mussolini mula sa Milan noong April 25, 1945 sa huling pagtatangka na makatakas. Subalit wala na siyang hukbo, wala na siyang taga-suporta at wala na ring ligtas na mapupuntahan. Nag-alsa na ang mga taga-Milan at ang mga partisan, mga grupong lumalaban sa mga Nazi ay unti-unting kumukuha ng kontrol sa lungsod. Doon nakatanggap siya ng mensahe mula kay Cardinal Alfredo Ildefonso Schuster, ang arsobispo ng Milan na nag-o-offer ng pamagitan para sa kanyang pagsuko. Tinanggap ni Mussolini ang offer at nakipagpulong sa mga pinuno ng National Liberation Committee, mga grupong kumakatawan sa kalayaan ng Italy. Matapos tanggihan ni Mussolini ang alok ng pagsuko mula sa National Liberation Committee, ang grupo ng mga partisan o mga mandirigmang lumalaban sa mga Nazi at Fascist, patuloy pa rin siyang naniwala na makakatakas siya. Ayaw niyang sumuko. Nang maramdaman niyang delikado na ang manatili sa Milan, tumakas siya papuntang Hilaga kasama ang ilan sa kanyang mga tapat na tagasunod. Sa totoo lang, wala siyang malinaw na plano. Una niyang inisip na tumakas papuntang Germany, pero puno ng panganib ang mga kalsada at nagsisimula na ring matalo ang mga German. Kaya naisip niyang tumungo sa Switzerland, isang neutral na bansa sa gitna ng giyera, at doon sana magtago. Kasama niya sa pagtakas ang kanyang kasintahan si Clara Petacci, isang babaeng hindi siya iniwan kahit sa bingit ng kamatayan. Kasama rin nila ang ilang opisyal na fascist at mga German officer na umaasang makakatakas din. Alam ni Mussolini na delikado kung makikilala siya, kaya nagbalat kayo siya bilang German soldier, suot ang gray na uniforme at helmet ng Luftwaffe, ang Air Force ng Germany. Sumama siya sa convoy ng mga German SS troops na paalis din patungong Hilaga, patungo sa Swiss border sa tabi ng Lake Como. Ang plano ay simple. Makihalo siya sa mga German soldiers, makalusot sa mga checkpoint ng mga partisan at tumawid papuntang Switzerland. Ngunit hindi ayon sa plano ang nangyari. Umaga ng April 27, 1945, nang dumating ang convoy ni Mussolini sa bayan ng Dongo, sa kanlurang gilid ng Lake Como. Kontrolado na ng mga partisan ang lugar. Mga miyembro ng 57th Garibaldi Brigade, isang komunistang grupo ng resistance fighters na pinamumunuan ni Pier Luigi Bellini delle Stelle at Urbano Lazzaro. Naglagay sila ng mga checkpoint at barricade para pigilan ang mga tumatakas na opisyal ng pamahalaang fascist. Nang makita nila ang convoy, pinahinto nila ito at hinarang ang mga German. Alam ng mga German soldiers na tapos na ang giyera. Kaya sumuko na lang sila ng walang labanan at hinayaang siyasatin ng mga partisan ang kanilang mga sasakyan. Isa-isa, binunot ng mga partisan ang mga Italian fascist na nakikisakay sa mga German. Nang silipin nila ang isa sa mga truck, napansin ni Urbano Lazzaro ang isang lalaking mababa, mataba at maputla ang muka. Suot ang German uniform. Para bang pamilyar sa kanya ang itsura nito. Ayon kay Lazzaro,
Halatang napagod, takot at talunan ng lalaking yun. Pinababa nila ito mula sa truck at nang alisin ang helmet at coat, agad nilang nakilala. Siya nga si Benito Mussolini. Hindi na siya lumaban. Tahimik siyang sumama sa mga partisan at dinala sa isang farmhouse sa nayon ng Bonzanigo kung saan siya mahigpit na binantayan. Pinagdebatehan ng mga partisan kung ano ang gagawin sa kanya. May ilan na gustong isuko siya sa mga Allied Forces, pero mas marami ang naniniwalang dapat siyang parusahan agad. Para sa kanila, si Mussolini ay bilanggunan ng sambayan ng Italyano at panahon na para pagbayaran niya ang lahat ng kanyang ginawa. Umaga ng April 28, 1945, malamig at makulimlim ang kalangitan sa hilagang Italia. Malapit nang matapos ang digmaan, ngunit sa maliit na baryo malapit sa Lake Como, isang madugong kabanata ang magtatapos. Dumating ang utos mula sa National Liberation Committee sa Milan. Parusahan ng kamatayan si Benito Mussolini. Ang napiling tagapaganap ay isang partisan leader na nagngangalang Walter Audicio, nakilala sa alias na Colonel Valerio. Bandang ikalawa ng hapon, dumating si Audicio kasama ang ilang kasamang partisan sa farmhouse. Inutusan nilang isakay si Mussolini at si Clara Petacci sa isang Red Alfa Romeo. Mula roon bumiyahe sila papuntang Giulino di Mezzegra, isang tahimik na nayon ilang milya lang ang layo. Pagdating nila pinababa sila ng mga partisan. Ayaw bumitaw ni Clara sa kamay ni Mussolini. Hawak niya ito habang umiiyak. Iniharap silang dalawa sa isang pader na bato. Eksaktong alas 4 at 10 minuto ng hapon, itinutok ni Walter Audicio ang kanyang French MAS-38 submachine gun at pinaputukan si Mussolini sa dibdib. Si Clara Petacci, sa gitna ng sigaw tumalon papunta sa kanya at nabaril din. Bago pa man bumagsak sa lupa si Clara Petacci, binaril na rin siya ng paulit-ulit. Ngunit doon pa lang nagsimula ang brutal na katapusan. Kahit patay na si Mussolini, pinutukan pa rin siya ng sunod-sunod ng mga partisan. Tinatayang mahigit 12 bullets ang tumama sa kanya. May iba pang ulat na nagsasabing umabot pa raw sa 40. Ngunit sa mga Italyano noon, hindi sapat ang kamatayan. Para sa kanila, kailangan niyang pagbayaran ng 2 dekadang takot, giyera at kasinungalingan na dinala ng kanyang rehimen. Matapos ang pamamaril, isinilid ang mga bangkay ni Mussolini at ni Clara Petacci sa likod ng truck kasama ang ilang opisyal ng pamahalaang fascist na pinatay din. Hindi nila itinago ang nangyari. Sa halip ipinagparada nila ang mga bangkay sa bawat bayan na madaanan. Pagsapit ng madaling araw ng April 29, 1945, ipinasok ng truck ang mga katawan sa Milan. Libo-libong tao ang naghintay. Balita na agad na dadalhin sa Piazza Loreto ang katawan ni Mussolini. Hindi aksidente ang napiling lugar. Ang Piazza Loreto ay parehong simbolo at sumpa. Dito mismo, 9 months bago yon, nagpapatay si Mussolini ng 15 na anti-fascist fighters at iniwan ang kanilang mga bangkay sa init ng araw bilang warning sa sinumang lalaban sa kanya. Ngayon doon din siya ibabalik sa parehong lugar ng kanyang mga krimen. Pagdating ng truck, itinapon ang mga katawan sa lupa, parang basura. Dumagsa ang mga tao. May ilan na sinipa ang katawan ni Mussolini, may bumaril pa ulit at may dumura sa kanyang muka. Si Clara Petacci, bagaman walang kinalaman sa politika, ay pinagmalupitan din dahil para sa mga tao, siya ang mukha ng kabit ng diktador. Makalipas ang ilang oras ng bugbog, putok at galit, naisip ng mga partisan na hindi pa sapat ang ginawa. Nakakita sila ng steel beam sa isang lumang gasolinahan at doon isinabit ng patiwarik ang mga katawan ni Mussolini, Petacci at 4 pang opisyal. Ginamit nila ang lubid at mga hook na pangkarne. Nakabitin sila ng patiwarik sa harap ng madla, isang eksenang hindi malilimutan ng kasaysayan ng Italia. Para sa ilan, labis na raw iyon. Maging si Winston Churchill na lumaban kay Mussolini ay nagsabi, ang pagbitay ay isa namang bagay, ngunit ang ganitong uri ng pagpapahiya ay ibang usapan. Ngunit para sa marami sa mga Italyano, iyon ang hustisya. Ganting parusa sa diktador na nagdulot ng 2 dekadang takot at paghihirap. Pagkaraan ng ilang oras, ipinababa rin ang mga bangkay at inilagay sa murang kahong-kahoy bago dinala sa morgue. Hindi alam ng gobyerno kung saan ito ililibing, baka kasi gawing dambana ng mga natitirang fascist. Kaya palihim nilang inilibing si Mussolini sa isang hindi markadong libingan sa Musocco Cemetery sa labas ng Milan. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang kwento. Noong 1946, isang grupo ng mga tapat pa ring fascist ang nagnakaw sa kanyang bangkay at itinago ito sa iba't ibang lugar sa Italia. Makalipas ang ilang buwan, nabawi rin ito ng mga autoridad at sa loob ng 11 years, itinago ng gobyerno ang kanyang remains.
Noong 1957, pinayagan na ng pamahalaan ang pamilya ni Mussolini na ilibing siya sa kanyang bayan sa Predapio. Hanggang ngayon, ang puntod ni Mussolini sa Predapio ay dinadalaw pa rin ng mga tao. May ilan na matatandang naniniwala pa rin sa kanya, habang ang iba naman ay dumadalaw lang dala ng curiosity sa kasaysayan. Ngayon, talakayin naman natin ang iba pang anggulo ng buhay niya. Matapos niyang makuha ang buong kontrol sa Italia, unti-unti nang lumitaw ang tunay na anyo ng kanyang pamumuno. Hindi na siya basta politiko, siya na mismo ang naging simbolo ng bansa. Tinawag siya ng mga tao bilang El Duce, ibig sabihin, ang pinuno. Araw-araw makikita si Mussolini sa mga pahayagan, radyo at pelikula. Nakasakay sa kabayo, nagsasalita sa mga malalaking entablado at naglalakad sa mga pabrika habang nakataas ang chin. Lahat ng ito bahagi ng propaganda, isang paraan para ipakita sa mga tao na siya ang matatag, makapangyarihan at walang katulad na leader. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, itinuro sa mga tao na ang pinakamahalaga ay ang bansa at ang leader, hindi ang sarili. Ang mga paaralan ay ginawang kasangkapan para ipalaganap ang ganitong kaisipan. Tinuruan ang mga bata na sumunod, magparada at sumigaw ng mga salitang Viva el Duce. Ang mga batang lalaki ay tinuruan ng disiplina at militar style na pagsasanay, habang ang mga batang babae ay tinuruan na maging mabuting asawa at ina ayon sa batas ng bansa. Sa ganitong paraan, ginawang sentro ng lahat ang gobyerno ni Mussolini, mula sa paaralan, trabaho, simbahan hanggang sa bahay. Lahat ay kailangang may kaugnayan sa tinatawag niyang bagong Italia. Nanguna rin si Mussolini sa mga kampanyang pang-ekonomiya na may malalaking pangalan gaya ng Battle for Grain at Battle for Birds. Ang layunin ng una, gawing sapat sa sarili ang Italia sa produksyon ng trigo. Ang ikalawa, paramihin ang populasyon ng bansa. Dahil ayon sa kanya, ang isang malakas na bansa ay dapat may maraming mamamayan. Maraming proyekto ang ginawa, kalsada, tulay at mga drainage system para patuyuin ang mga swamp. Ngunit sa kabila ng magagarbong plano, marami sa mga proyektong ito ay ginamit lang sa propaganda. Mga palabas para ipakitang malakas ang Italia, kahit na hindi ito totoo sa ekonomiya. Ang lira, pera ng Italia, ay pinataas ang halaga sa tinawag na Quota 90. Maganda pakinggan sa papel pero sa realidad bumagsak ang kalakalan at tumaas ang presyo ng bilihin. Nang lumaon, bumigat ang pasanin ng karaniwang mamamayan, mga manggagawa, magsasaka at maliit na negosyante. Habang pinapatatag ni Mussolini ang kanyang kapangyarihan, sinupil niya ang sinumang kumalaban. Ang mga journalist na bumabatikos ay ipinatapon o pinatahimik. Ang mga union ng manggagawa ay isinara at ang mga pahayagan ay pinasailalim sa mahigpit na kontrol. Ang mga lihim na pulis tinawag na obra ay nakabantay sa lahat, mula sa mga politiko hanggang sa mga karaniwang mamamayan. Sapat na ang isang maling salita para maaresto ka o mawala ng walang paliwanag. Sa ganitong paraan nagtagumpay si Mussolini na lumikha ng isang bansang natatakot, isang Italia na tahimik dahil takot magsalita. Pagsapit ng dekada 30, nagsimulang lumapit si Mussolini kay Adolf Hitler ng Germany. Pareho nilang pinaniniwalaan ang malakas na pamahalaan at pagpapalawak ng teritoryo. Nang sakupin ni Mussolini ang Ethiopia noong 1935, halos walang pumigil kay mas lalo siyang lumakas ang loob. Noong 1939, nilagdaan nila ni Hitler ang tinatawag na Pact of Steel, isang military agreement sa pagitan ng Italy at Germany. At nang sumiklab ang World War II, pinili ni Mussolini na sumama sa mga Nazi. Pero gaya ng dati, hindi handa ang Italia. Mahina ang armas, kulang ang gasolina at bagsak ang moral ng mga sundalo. Ang mga kampanyang sinimulan nila sa Greece at North Africa ay nauwi sa kabiguan. Nang sumapit ang taong 1943, bumaliktad na ang ihip ng hangin. Milyon-milyong sundalong Italian ang natalo at bumagsak ang tiwala ng mga citizens sa kanilang leader. Habang lumalapit ang mga Allied forces, sinibak siya ng sariling hari at tuluyang ibinagsak ang kanyang pamahalaan. Ngunit kahit tinanggal na sa kapangyarihan, hindi pa tapos ang kwento ni Mussolini. Muling binuhay siya ng mga German at ginawang leader ng isang puppet state sa hilagang Italia. Dito, halos wala na siyang awtoridad. Isa na lang siyang simbolo ng nakaraang diktadura na pilit niyang binubuhay. Sa mga huling buwan ng digmaan, tumakas siya kasama ang kanyang kasintahan na si Clara Pitachi. Nagpanggap silang mga sundalong German, umasang makakatawid papuntang Switzerland. Pero noong April 27, 1945, nahuli sila ng mga Italian partisans sa bayan ng Dongo. Makaraan lamang ng isang araw, pareho silang binaril at pinaslang. Ipinaskil sa publiko ang kanilang mga katawan bilang warning na ang diktadura, gaano man katindi, ay hindi magtatagal.
Ngayon mahigit 80 taon na ang lumipas mula nang bumagsak ang kanyang rehimen, ngunit ang pangalan ni Benito Mussolini ay nananatiling warning sa kasaysayan. Warning na kapag hinayaan ng mga tao ang isang leader na hawakan ang lahat ng kapangyarihan, mawawala rin ang kanilang kalayaan. Ang Italia ni Mussolini ay naging paalala sa buong mundo na ang lakas, kapag ginamit sa takot at panlilinlang, ay magdadala lang ng pagkawasak.